So ngayong umaga mga kapatid ay ating alalahanin, di ba, yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. So great is your faithfulness, O God. Ay po sa Lamentation 3:23, they are new every morning. Great is your faithfulness. Kaya sa umagang ito mga kapatid ay hayaan po natin gunatain sa ating buhay gaano kabuti ang Diyos. Di ba? Tayo po ay narito ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. Di ba? Mayroon tayong lakas, mayroon pa tayong pagkakataon na pang siya'y papurihan at pasalamatan. Kaya isipin natin mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos sa iyong buhay. Basahin po natin ang ating talata sa araw na ito. Basa po natin sa Book of Lamentation, chapter 3, verse 19 to 24. Verse 19, sabi doon, remember my affliction and woe, the wormwood and the gall. My soul is still remember, sink within me. This I call to my mind, therefore I have hope. Through the Lord's mercy, we are not consumed, because His compassion fail not. Verse 23, they are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in Him. Sa Tagalog po mga kapatid, maunawaan natin, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong isipin, manghihina ako. Pero nanumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin. Kaya sa Kanya ako nagtitiwala. So kung babasahin po natin yung Book of Lamentation, ito yung time mga kapatid na Matrix ay dumanas sa isang malaking pagsubok sa kanilang buhay. Sila ay bagsak at lumaypay. Sila ay lugmok. Kaya sabi niya kung aalalahanin nila yung mga bagay na dumagating sa kanila, talagang hindi maipinta kung ano yung nararamdaman nila. Diba? Pero kung sabi mga kapatid, kung manunumbalik sa kanila ang kabutihan ng Panginoon, ang bawat bagay na ginagawa ng Diyos, ito yung nagpapalakas na. Sabi niya, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Diyos. Amen. Kaya nga sa atin din mga kapatid, alam ko ang bawat sa mayroong mga battle sa kanilang buhay, iba-iba yung pinagdadaanan. Maaaring itong linggo ito ay may mga bagay na kinaharap tayo. Ang iba ay pagod na, ang iba ay tila nandun yung kabigatan. Pero kung iisipin natin mga kapatid, gaano kabuti ang Diyos, ito yung magbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Na kailanman ay hindi tayo pinabayaan. Walang oras na tayo po ay pinabayaan ng Diyos. Alam niya ang bawat nangyayari sa atin. Kaya kung isipin natin mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos, diba, kung maunawaan natin ang kanyang kadakilaan, ito yung magbibigay kalakasan sa atin. Amen? So, ang Diyos po mga kapatid, kailanman ay hindi nagkulang sa atin. Amen. Kung pangahawakan po natin ang kanyang salita mga kapatid, ay makita natin yung mga pangako niya sa atin na kailanman mga kapatid, yung mga kanyang salita ay
ay, di ba, yung mga salita niya mga kapatid ay mga pangako. Amen. Ito mga kapatid ay ating naranasan. Praise God. At titingnan po natin sa ating buhay na kailanman ang Diyos ay hindi nagbago. Di ba? Siya noon, ngayon, at magkailanman. Praise God. Kaya yung ating church mga kapatid ay Jesus never changed fellowship. Nakita po namin gaano kabuti ang Diyos. Na kailanman hindi siya nagbago. Di ba? Yung mga nakita na, yung mga naranasan natin noon, ngayon, di ba, ay grabe, nakita mo kung paano ang Diyos kumilos. Di ba? At makikita po natin na ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Di ba? Bawat araw, di ba, ang kadakilaan ng Diyos ay makikita natin sa ating buhay. Di ba? Ngayong umaga, nung nagising ka di ba? Malakas ka pa. Na yung mga kamay ay naitataas mo pa. Di ba? At ikaw ay patuloy na pinagpapala ng Diyos. Di ba? Maraming tao mga kapatid na nagising sila na nandun na sa ospital. O yung iba ay hindi na nagising. Pero pagkagising mo sa umaga mga kapatid, makikita mo kagad, di ba, yung kadakilaan ng Diyos. Amen? At ito mga kapatid ay sa ating buhay, ito yung paulit-ulit na naranasan natin. Amen? Bawat araw ay panibagong pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon. Praise God. Kaya nga sa araw na ito mga kapatid, we can rest in God's faithfulness. Diba? Ito yung isang bagay mga kapatid na hinahanap ng tao. Naghahanap sila ng kapahingahan. Diba? At ang kapahingahan ito mga kapatid ay sa ating Panginoon lamang makakita. Diba? Pinitinahan ng tao saan sila makakaroon ng kasiyahan. Diba? At ang iba mga kapatid ay hindi na alam kung anong gagawin sa buhay. Pero makita natin mga kapatid, kapag wala si Kristo sa buhay natin, parang may kulang. Diba? Ito yung hinahanap natin. Kaya ito yung kasiyahan na ating tinanggap nung nakilala natin ang Panginoon. So we can rest in God's faithfulness. Amen? Kapag maalala mo yung kabutihan ng Panginoon, di ba, dito mga kapatid ay magkakaroon tayo ng kapahingahan. Ay parang naalis yung mga kabigatan mo, di ba? Yung alalahanin na maraming tao na hindi makatulog eh. Di ba? Sabi nga kahit kaya lang matulog, di ba, matulog sa pinakamamahaling hotel, di ba, yung kaya lang bumili ng pinakamamahaling kama, pero yung hindi ng pagtulog, hindi na yung mabili. Diba? So, nandun mga kapatid na hindi payapa, amen, at parang sa buhay nila ay mayroong silang hinahanap. Praise God. Pero sa ating Panginoon lamang natin mga kapatid, makikita ang tunay na kapahingahan. Amen. We can rest in God's faithfulness. Tayo po ay magiging payapa dahil alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay dakila at tapat kailanman. Amen. Walang araw mga kapatid na tayo ay kanyang pinabayaan. Walang araw na hindi niya alam ang bawat nangyayari sa ating buhay. Diba? Bisan ang iba ay tatanong, Lord, bakit nangyayari mga bagay nito? Inisip na iba na sila ay iniwan ng Diyos, parang sila ay nag-iisa na. Pero ang totoo mga kapatid, kailanman ay hindi sila iniwan ng ating Panginoon. Praise God. So tayo ba mga kapatid ay magkakaroon ng kapahingahan sa ating Panginoon. Di ba? Kaya nga sa church hindi lang rest ang kailangan ng tao eh. Di ba? Pwede ka naman magpahinga sa iyong bahay. Di ba? Sarap matulog. Buong linggo, pagod ka na eh. Diba? Time naman na mag-relax. Pero ito yung rest mga kapatid na
na dito mga kapatid ay makikita natin yung kapayapaan ng iyong kaisipan, di ba, ng Espiritu mga kapatid. Ito yung maranasan natin pag tayo po ay nasa bahay-sambahan. Amen, yung true rest. At lalo na pag buhay mo ay patuloy na maalala mo ang kabutihan ng Diyos, di ba? Ito yung magbibigay sa atin ng kapanatagan. So why we can rest in God's faithfulness? Bakit kaya dito natin makikita yung tayo po ay magkakaroon ng kapahingahan kapag naisip natin yung kabutihan, katapatan ng Diyos sa ating buhay. Diba? Kaya nga ito yung 7 days Meron tayong 7 araw, sabi ng Biblia, 6 na araw sa iyo na Pero yung isang araw, ito yung binigay ng Panginoon para tayo magkaroon ng rest Diba? At may mga tao mga kapatid, dito lang nila sa church nakaramdaman yung tunay na rest Parang sa ibang bahay, sa ibang lugar, parang ligaling sila Kaya magpasensyahin ako, meron dyan na dito lang nakatulog na mahimbing. Minsan binagdaan ng pastor, bakit? Napansin ko pag nag-preach ako, nakatulog ka. Ay, pastor, dito ka lang nakaramdaman yung tunay na Pero huwag naman matulog mga kapatid. Amen. Praise God. Resting in God's faithfulness means having full confidence that He will do what He was promised and that He is in control in every situation. Diba? Meron kang, magkakaroon ka ng rest in God's faithfulness kapag alam mo mga kapatid na kontrolado niya ang lahat ng bagay sa buhay mo. Diba? May mga bagay na hinaharap ka na parang nandun yung bigat ng problema at alam mo na parang napakahirap na sitwasyon, hindi mo alam gagawin, pero nandun mga kapatid, payapa tayo dahil alam natin na ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Diba? At ang Diyos mga kapatid ay tapat sa kanyang mga pangako. Diba? At hindi lang nga hindi nga nagsimula ang magandang bagay na ginawa sa ng Diyos nung siya ay tinanggap mo Nung isinila ka pa lang sa mundong ito, grabe, nakita na ng Diyos, di ba, naramdaman mo na yung kanyang katapatan sa iyong buhay. Di ba, na kung paano kanya patuloy na iniingatan, patuloy na pinagpapala. Di ba, so pinahawakan po natin ang kanyang salita. Sabi sa Isaiah 55 verse 11, "So is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." So pinangahawakan po natin ang kanyang salita, ang kanyang pangako. Diba? Kaya nga ito yung nagbibigay sa atin ng kapanatagan Amen? Kaya sa mga Kristiyano, ito yung kalakasan natin Tayo naninindigan na kontrolado ng ating Panginoon ang bawat sitwasyon. Diba? May mga bagay na hindi mo kayang gawin, pero sa ating Panginoon ay walang imposible. Amen? So we can rest in God's faithfulness because He works everything for our good. Even in difficult situation, we can trust that God is working behind the scenes for our good. Diba? Alam natin mga kapatid na sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay, siya po ay kumikilos. Diba? At alam natin ang bawat bagay na nangyayari ay kalooban ng Diyos. Amen? So minsan katanong tayo, Lord, bakit nangyari ang mga bagay ito? Makikita po natin later on na ito pala yung plano ng Diyos sa atin. Amen? So, tayo nandun yung kapayapaan natin sapagat alam natin that all things work together for good. Amen?
Sabi po sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Praise God. So kaya mga kapatid, anumang mga bagay na nangyayari sa atin, lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Amen? At ang Diyos ay mayroong layunin bakit nangyayari ang mga bagay nito. So we can rest in God's faithfulness because God's timing is perfect. Amen? May mga bagay mga kapatid sa sitwasyon sa ating buhay na tayo ay nagmamadali pero ang Diyos ay hindi. Diba? Gusto natin agad-agad eh. Pero alalahanin palagi natin na God has a perfect timing. We can rest in God's faithfulness because He acts according to His perfect timing, not ours. Hindi sa atin eh. Diba? Kaya minsan mga kapatid ay ito yung sitwasyon na parang tayo po ay inip na inip. Nagmamadali ka pero may mga bagay pang inaayos ang Diyos. Amen? At on time, makita natin, ito na pala. Amen? Kaya naalala ko yung sabi ng consul sa akin eh. Sabi ng consul, not for now. Nag-apply kami ng visa sa US Embassy. US visa. At akala namin, okay na doon sa interview. Pero meron pala doon na naging problema. Ang sabi niya, not for now. Ibig sabihin, hindi pa pala eh. Di ba? At alam ko, minsan may mga bagay na di ba, na gusto natin mangyari, pero meron palang ibang plano ang Diyos eh. Amen? Kaya everything, nandun mga batid, yung tayo po ay payapa, sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He made everything beautiful in His time. Also, He has put eternity in their heart, except that no one can find out the work that God does from the beginning to the end. Amen. Lahat ng mga bagay mga kapatid ay ginawa ng Diyos na pawang maganda. Amen. At kaya nga mga kapatid sa ating buhay, we can rest in God's faithfulness. Dahil alam natin mga kapatid, in every situation sa ating buhay, nandun tayo po ay payapa dahil alam natin na ang Diyos ay kumikilos. Amen. At kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, paano tayo magkakaroon ng rest in God's faithfulness? Di ba? Na lalo na sa ating mundo na parang tayo po ay nakikipaghamulan eh. Di ba? Everything na parang lahat ay nagbibigay sa atin ng kamagabagan. Praise God. Pero dito makita natin mga kapatid kung paano tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya ito yung ating application. How to rest in God's faithfulness. Number one, we need to trust God's word. Di ba? Kailangan pagtiwalaan lang natin ang salita ng Diyos. Amen. Siya po yung nangako sa atin. Diba? Kaya nga, Romans 10:17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kaya napaka-importante po mga kapatid, na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ito po mga kapatid ang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Maunawaan natin ang lahat ng mga bagay. Diba kaya tinutukoy sa atin gaano kaimportante ang salita ng Diyos para sa atin. Diba? Sa time na over-busy tayo, pero dapat nandun pa rin ay nakapaglalaan tayo ng oras para sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Diba? Hindi ka lang nakinig, kailangan mabasa mo rin eh. At hindi lang kailangan mabasa, kundi kailangan mga kapatid ay ito ay mapag-aralan natin, maunawaan. At hindi lang maunawaan,
kundi ito mga kapatid ay ma-meditate natin palagi sa ating buhay at ma-apply sa ating buhay. Di ba? Kaya nga ito yung mga kapatid, yung Word of God, ito yung pinanghawakan natin eh. Praise God. At ngayon, alam mo na, sino ka sa harap ng Panginoon eh. Di ba? Ikaw ay natitiwala dahil ito yung sinabi ng Panginoon eh. Amen? Nung siya'y tinanggap mo sa iyong buhay, ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Di ba? Ano yung alalahanin mo kung ikaw ay anak na ng Diyos? Amen? The Bible says that you are now blessed and highly favored by God. Nasa iyo ang pabor at biyaya ng Diyos. Di ba? Kaya ano yung aalalahanin natin? Kaya nga paghawak natin mga kapatid, ang mga pangako ng Diyos, dito tayo magkakaroon ng kapahingahan sa kanyang kabutihan. Praise God. So trust in God's Word. Pangalawang mga kapatid, how to rest in God's faithfulness, we need to surrender your worries to Him. Di ba? Marami tayong worries eh. Di ba? Sino walang worry dyan? Di ba? Marami tayong everyday, marami tayong alalahanin sa ating buhay. Praise God. Pero na kailangan mga kapatid na ito ay isurrender natin sa ating Panginoon. Di ba? Paano ba natin susurrender ang mga bagay? Di ba? Parang ito yung isang bagay na hawak-hawak mo na napakaibat. Bigat eh. So anong gagawin mo? Ipasa mo eh. Di ba? Kasi kung ito ay dala-dala mo pa rin, nandun pa rin yung bigat eh. Amen? Kaya nga sabi sa 1 Peter 5:7 eh, casting all your care upon Him, for He cares for you. Di ba? Inaagat natin ang lahat ng ating kapahingahan sa ating Panginoon. Kapalisan, sapagkat siya po ay nagmamalasakit sa atin. Alam niya ang bigat na yung dinadala. Amen. At huwag mo sarilinin niya. Ito ay ilagak mo sa ating Panginoon. Amen. So to cast your cares on God by letting go. Di ba? Ibigay mo eh. Sabi sa isang ibang version, throw eh. Di ba? Kaya nga sa mga oras na ito, kung ikaw ay bigat na sa iyong buhay, let it go. Amen? Ipasa mo, kumbaga, ito ay mga kapatid ay ibigay mo na sa ating Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay nanalangin, di ba parang bigat na bigat eh. May mga iba pag nanalangin, nandun pa rin eh. Lord, ito yung problema ko eh. After nun, nandun pa rin eh. Di ba parang isang tao na nadaanan siya ng isang karitela na grabe ang daming dala-dala ng isang babae na nasa kanyang ulo eh. So ang sabi mga kapatid ng nandun sa karitela, halika sumakay ka na dito para hindi ka mabigatan. Kaya sumakay na sa likod eh. So alam daw yung mga kapatid, pag lingon sa likod, nakasakay na yung babae pero dala-dala pa rin. Yung dala-dala niya eh. Diba? Sabi niya, bakit hindi mo ibabayan? Sinakay ka na nga dito eh. Diba? So, minsan ganun din ang tao mga kapatid eh. Minsan, natol pa rin eh. Diba? Ang sabi ng Biblia, give all your worries to God eh. Amen. Kaya nga ito yung isang bagay mga kapatid na hindi tayo makakapag-rest in God's faithfulness kung hindi natin ma-surrender ang lahat ng worries natin. Amen? May pagkakataon mga kapatid na actually wala ka nang magagawa pero kundi ito ay ipagkatiwala mo sa Panginoon. Praise God. So sa isang quote, sabi doon, worrying does not take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Di ba? At minsan mga kapatid, imbis na enjoy mo yung moment, amen? So, worry mo na kagad yung mga bagay na wala pa eh. Di ba? At imbis na may enjoy mo, yung bukas ang inaalala mo.
Amen? So ilan dito ang nagwo-worry na, naku, paano ko pag-aaralan yung anak ko? Pagdating ng college, saan ko siya pag-aaralin? Pero wala pang isang taon yung anak mo eh. Di ba? Wait, no, worry na kagad eh. Amen? So, kaya it takes away troubles today's peace eh. Di ba? Imbis na nag-enjoy ka na, Ngayong araw. di ba, na nag-enjoy ka na sarap ng pagkain eh. Naku, para bukas to. Itabi na to para bukas eh. Amen? Kaya lang malas, kinabukasan, tinabi, kakainin sana, sarap-sarap eh. Bukas na to, tinangay ng pusa. Di ba? Nawala pa. Amen? Sa kaya mapagit, di ba, ito yung laging pinangahawakan natin eh. Di ba, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Amen? As in, all eh. Di ba, ang binigad doon mga kapatid, sa una eh, di ba, huwag mo alalahanin ang bawat bagay sa iyong buhay. Di ba, yung mga pangailangan natin. Kaya nga, ang susi lang mga kapatid, unahin palagi natin ang nagbibigay ng pagpapala. Amen? Kasi kung hinahabol palagi natin yung pagpapala, mapapagod tayo eh. Yes. Amen? Pero pag inunang palagi yung nagbibigay ng pagpapala, hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Praise God. Sino naranasan na hinahabol ng pagpapala? Ayan na. Grabe, amen. Diba? Lord, sobra-sobra na ito. Amen. Pag sobra-sobra na, ibahagi mo naman sa iba. Basa mo naman yan. Amen. So, surrender all your worries to God. And number 3, remember His past faithfulness. Nung ang mga Israel, mga kapatid, ay lugmok, anong ginawa nila mga kapatid? Sa tuwing maalala nila ang kabutihan ng Diyos na mga past yung mga ilang araw, mga ilang on the past years na ginawa ng Diyos, ito yung nagbibigay kalakasan sa kanila. Remember His past faithfulness. Diba? Kaya kung minsan dumarating sa iyo yung mga problema, isipin mo gaano ang Diyos kumilos sa iyong buhay. Diba? Ito yung magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. Diba sa Psalms 7:7 verse 11, sabi doon, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. Amen. Kaya nga ito mga panid, yung mga testimony natin, di ba? Ito yung mga bagay na nagbibigay kalakasan sa atin. Kung paano ang Diyos ay kumilos, ito yung mga testimony na ito ay ipapasa natin, di ba, sa ating mga anak, sa mga susunod generation, kung paano ang Diyos kumilos sa ating buhay. Amen? Kaya kaya every time mapatid sa ating buhay, maalala mo, grabe, ang dami pa ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Yung mga miracles. Sa ating church, mga kapatid, marami ng miracle ang ginawa ng Diyos. Di ba? Bakit tayo narito ngayon? Kung aalalahanin mo, mga kapatid, kung paano ang Diyos kumilos eh. Hindi naman isang iglap, nandito na eh. Maraming taon, araw mga kapatid na kailangan may sacrifice. Kailangan mga kapatid na nandun yung patience mo, yung pagsunod sa ating Panginoon. Kaya isang araw mga kapatid, makikita mo, ito na yung ginawa ng Diyos sa buhay. Amen? Praise God. Kung siya ay gumawa kumilos ng past mga kapatid, kung paano mga kapatid, naranasan mo yung mga miracle ng mga nakaraan, amen. Asahan mo mga kapatid na kailanman ang Diyos ay hindi nagbago. Siya pa rin yung pinaglilingkuran mo na kumilos noon at ngayon ay patuloy na kumikilos. Minsan sa paraan na hindi natin alam, pero ang Diyos po ay kumikilos eh. Amen. Kaya kailangan lang na
na ito, kailangan lang mga kapatid na ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin. How to rest in God's faithfulness. So remain patient in waiting. Amen? Kaya ang isa mga kapatid, nandun yung worry, nandun na stress tayo. Kasi minsan hindi tayo makapaghintay. Diba? So remain patient. So resting in God's faithfulness involves waiting for Him to act. Knowing that His timing is always perfect. Praise God. Maraming sa mga oras na ito ay mayroon kang hinihintay sa ating Panginoon. Diba? Maraming Lord, bakit ang tagal? Pero isipin natin palagi, God has a perfect time. Yes, amen. Amen? Maalis yung stress mo eh. Di ba? Pag inisip mo, ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Ang kailangan lang ay maghintay. Praise God. So remember mga kapatid, waiting is not a wasting time. Diba? While waiting, hinahanda ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga hindi ka lang naghihintay. Diba? Lord, ano yung dapat ko bang gawin? Maring hindi ka pahanda doon sa hinihiling mo sa Panginoon eh. Pero on perfect time, ito ko ay bibigay ng Panginoon. Amen. Amen? So wait. Psalms 37:14, wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait. I say on the Lord, wait. Praise God. Kaya dito mga kapatid, makikita natin na kung paano ang Panginoon ay patuloy na kumikilos eh. Di ba? Tingnan natin mga kapatid yung mga story sa Bible kung paano ang mga kanyang pinili ay naghintay. Di ba? Nung si Abraham ay pinangakuha ng Diyos na gagawing ama ng lahat ng bansa. Imagine, time na si Abraham ay almost 100 years old na eh. Di ba? Napakatagal ng paghihintay mga kapatid eh. Pero, ang Diyos ay tapat sa kanyang Panginoon. Amen? So Noah waited 120 years. Di ba? Para dumating mga kapatid. Di ba yung matupad yung pinangako ng Diyos. Praise God. So sa atin, gaano ka na katagal naghihintay? Amen? Praise God. May 100 years na ba? Praise God. So wait patiently. Amen. So ilagat natin mga kapatid. Amen. Ilagat natin mga kapatid at magtiwala sa Panginoon at ito ay bibigay sa atin ng kapahingahan. Praise God. And last, we need to cultivate a heart of gratitude. Amen. So natin palagi na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Diba? Sa lahat ng bagay, tayo po ay magpasalamat. Kasi ito yung kalooban ng ating Panginoon. Diba? Gratitude helps us to focus on God's goodness and faithfulness in our lives. Diba? Yung everything, maliit na bagay, pinasalamatan natin sa ating Panginoon. Kasi ito yung kaloob niya sa atin. When we are thankful, we are more aware of His presence and peace. Diba? Pag nandun pa salamat, kasi alam natin, kontrolado niya ang lahat ng bagay. Diba? Nandiyan siya palagi at kailanman ay hindi kanya pinabayaan. Praise God. In everything, give thanks, for this the will of God in Christ Jesus person. Praise God. So, sa lahat ng bagay ay pasalamatan natin ang Panginoon. Dahil alam natin mga kapatid na ang lahat ng bagay ay kalooban niya. Amen? At
mayroon siyang magandang plano sa iyong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sa araw nito sa mga post nito mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tunay na kapahingahan. Amen? So isipin lang natin gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? So rest in God's faithfulness. Kapag inisip natin mga kapatid ang kanyang kabutihan, kadakilaan, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan sa ating buhay. Trust God's Word. Panghawakan po natin ang kanyang salita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Surrender all your worries to Him. Amen. So lahat ng kabigatan, alalahanin ay ibigay natin sa ating Panginoon. Remember His past faithfulness. Isipin natin kung paano ang Diyos kumilos noong nakaraan sa ating buhay. Siya pa rin mga kapatid ay patuloy na kumikilos at gumagawa sa ating buhay. Amen? At remain patient in waiting. Praise God. So, tayo po ay nagkakaroon ng kapahingahan. We have rest in God's faithfulness if we remain patient in waiting. And last, cultivate a heart of attitude. Lagi a heart of gratitude. Na palagi mga kapatid na naawin pasalamat. Diba? Na nakikita natin ang bawat bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin. Kaya ang mga kapatid, praise God. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Rest in God's faithfulness. Praise God. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Rest in God's faithfulness. So tayo po lahat ay tumayo mga kapatid. Let's meditate in this word na panghawakan po natin na ang Diyos ay tapat sa atin. Dakila ang kanyang katapatan. Siya po ay hindi nagpapago. Bagamat minsan tayo po ay nagkukulang, pero kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Praise God. So tayo po mga kapatid ay patuloy lang na magtiwala. Amen. At patuloy na maghintay sa kanyang kabutihan. Praise God. So let's feel the presence of God. Ang Diyos po ay narito yun at kung ikaw man ay umakyat sa bahay sambahang ito na puno-puno ng kabigatan, maraming alalahanin, maraming mga bagay na bumabagabag sa iyong isipan, ito yung time na tayo po ay magkaroon ng pahingahan sa katapatan sa atin. So we need to rest in God's faithfulness. Ang Diyos po ay tapat at manatiling tapat magpakailanman sa atin. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, katapatan sa araw sa Panginoon. Bawat araw, Panginoon, dakila ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Walang araw na hindi mo iniwan ang iyong mga anak. Patuloy na ikaw po. Yes, God. Salamat po. Hallelujah.
tunay na